So hot! Sinaktan ka lang minsan, pinitik ka lang, nagkaso ka lang. Kahit sabihin mo, pinipilit mo pa doon na hindi araw-araw po yan. Noon pa po yan. 15 years kami nagsasama. Almusal ko, ang ano ko, ganyan, puro bugbog. Pero paano ka paniniwalaan kung ang meron ka lang is yung slight physical injuries na nakalagay lang po sa medical legal mo. Kaya minsan nagreklamo, bakit slight lang, bakit 3,000 lang. Eh ang 9262 po na kaso is 80 to 100 plus po ang piyansa. No, mataas po siya. Pero bakit naging ganun? Kasi nga ang pinakita is slight lang. Tapos isang beses lang, parang isa lang. Kasi pag iisa lang yung ebidensya na binigay natin doon, na maiisipin nga ng sensitibo ka lang. Na parang wala kang patawad sa asawa mo, di ba? Parang ikaw pa naging masama. Na dahil lang may 9262 kaya pinatulan yung demanda mo. Kaya dapat po, pag laging ginaganon kayo, wala kang balak na magsampa ng demanda. Pero sa isip-isip nyo, baka, hindi eh. Kasi pag iniisip mo, ayaw mo talagang isipin na mag-iiwalay kayo. Pero darating at darating kasi yung panahon na mapupuno ka na. Kung lagi-lagi kang binubuto. No? Kaya makakapag-isip ka na tama na. Pagsasabihan ka ng nanay mo na ano, aantayin mo pa mong mamatay ka bago ka magsabi na ayaw mo na. Eh, patay ka na. Sinasabi mo na ayaw mo mag-iwalay kasi may anak kayo. Eh, paano kung ikaw ang namatay? Paano yung anak mo na sinasabi mo ayaw mo mawalan ng magulang? Eh, totally mawawalan siya ng nanay. Diba? Kaya, darating yung panahon na sa pagbubuo ng asawa mo, matitindad ka ng mag-demanda. Kasi nga, sobra na. Diba? May mga ganun kasi eh. Sobra ng manakit, akala mo, sila ang gumawa sa'yo. Ganun. Kung mapasok, lilit pa din yung butas. O, pakinggan nyo, mga kuya kayo ah. Kaya huwag nyo sasabihin na maluwag ang sa babae kahit na kanilang anak. Kasi, yun na, umabalik mo sa amin. Mapapanganak nga. O, ilang araw lang ang bakante. O, tapos, magbibimbangan ulit, di ba? Masikip. O, kasi bumabalik mo sa akin. Eh, sa kanila, lumalaki ba yun? Hindi, lumiliit. Kaya hindi nang sabihin nyo. Kaya lang sabi ko, hindi kasi pareho masin yan, di ba? Maanggo-anggo, syempre hindi ka naman naligo, hindi pa naman oras pa kayo naliligo. Hindi, di ba? Kasi nag-aasikaso ng pamilya. Pero si Tabing pagka pinuntahan, ay alam na, magsusunox na yan, magdadawni na yan, kasi may bimbangan lang naman gagawin eh. O kaya wala kang maamoy. Kaya ikaw asawa, kung uuwi ka, sabihan mo kasi magbibimbangan tayo mamaya ng ganitong oras. Kaya syempre maliligo yung asawa. Di ba? O, lalo alam niya, o sisisid to, teka lang, ano ba ang gusto mong amoy? Kaya hindi pwedeng ipagkumpara ang asawa at saka sa kabit, kasi magkaiba yun eh. Eh kung mag-aanak ka din sa kabit mo, eh ganun din yun, baka mas mabaho ka. Diba? Kaya hindi mo talaga siya pwedeng kumpara. Kaya hindi tayo pwedeng sabihin ng mga asawa natin ng mga ganun. No? Sabi nga na, diba, hindi ko kasi pwedeng sabihin, kasi baka pagsabihin ko sa kayo ako. Ganun. Pero kung sa magandang paraan naman, nasanay kayo na nag-uusap naman mag-asawa. Kasi kaya nasisira ang isang pamilya kasi nawawala na yun eh. Kasi nung mag-boyfriend ng girlfriend kayo, wala na sikretuhan. Lahat sasabihin, nag-uusap kayo lagi. Kasi wala naman kayong gagawin, hindi nag-uusap. Kaya pag nanangalak na kayo, nagkaroon kayo ng priority, parang may iba na eh. Kasi ako magtatrabaho ko para sa pamilya. Tapos yung isa, parang pinapabayaan na ako, parang importante na ito. Di ba minsan may nagsisero sa anak? Kasi yun ang laging pinapaliguan, yun lang ang laging niyayakap. Tapos siya, hindi. O kaya unang-una, anak ang kakalikan muna bago na yung asawa. Nagkakaroon ng ganun eh. Tapos, masasabihin. Sekreto, ininom na lang, pa-friendship na lang para hindi mag-umbis. Diba? Para kasing mga pag nagsasalita yung mga lalaki, akala kasi nila, hindi tayo nasasaktan yun. Kasi nga hindi nyo din sinasabi na, wala, kung mo magsalita ng ganyan, kasi nasasaktan naman ako. Saktan kasi kayo eh. Minsan niliti pa kayo, nakakala tuloy nila, biro lang. Diba? Pero sa loob-loob ninyo, masakit na yun. Lasing yung asawa nyo, sasabihin, ikaw, huwag kang magmalaki sa akin kasi pangit-pangit mo na, wala nang ibang magkakagusto sa'yo, gaganunin ka ba? Hindi yun na naman ang isasaksak mo sa isip mo. Hindi kahit lumabas, hindi mo magawa. Lagi, parang naaalangan ka, nakakatutuon mo sa akin, ang pangit mo na, ang laki mo na. Kaya ayaw mo lumapit sa mga samahan mo kasi baka nga mapangit ka. Para nagkakaroon ka ng stress or nalilipress ka sa sarili mo. Minsan, sa mga bagong panganak, nagkakaroon na ng postpartum. Kasi hindi ka pa tinutulungan. Sasabihin, may postpartum. Sasabihin ng lalaki, ate mo lang yan. Diba? Tapos mag-alangan ng bata, hindi ka tutulungan. Tapos ang titignan na lang, kung nakaligat na yung mata, para pwede
ng anak. Ganun ang ginagawa ng lalaki. Pagka mga 2 months na yung due baby, at naalagaan na ng mga kapatid, matatang babalik na naman ulit. O, bebembang na naman, mabubutis na, iiwan na naman ulit. O hanggang sa mamatay yung isang huling anak nila, doon nakapag-isip yung babae na magpainang ka, psychological abuse. Hindi nga siya sinasaktan, pero psychologically, yun nga, walang inaano sa kanya, walang naiaambag. Ano na lang, puro ganun na lang. Puro anak na lang na wala namang ginagawa. Hindi siya nagpapakatatay. Yun. Kaya pagka kayo, may iba kasi na mentally abuse sila pero hindi nila na ayaw nyo magpunta sa psychiatrist. Bakit? Baka sabihan ng baliw. No? Hindi po. Papunta na kayo sa pagiging baliw kapag pa hindi kayo nagpatulong sa psychologist. Kasi sila po ang tutulong sa inyo. So pag gagamitin nyo sa kaso, yung psychological evaluation ninyo, meron tayong public o di kaya private. Ito yung tinatanggap yung public at saka private na evaluation. Pwede din kung hindi naman ninyo gusto na magdemanda, pero gusto ninyo na matulungan kayo mentally, pwede namin naman kayo i-refer sa psychologist. Meron tayong nilin dito sa Buhangin. So, either magkakaso or hindi, pero nakakaramdam kayo na gusto na ihagis yung anak nyo, gusto na ninyong magbigti. Kasi di ba napapanood ninyo may mga sinunod yung sarili kasama yung anak. Kasi sobrang depression. Emotional talaga kasi torture. Tapos yung inaasahan niya na asawa na dapat tutulong sa kanya, asan? Wala. Siya pa ang talagang nagtutulak sa kanya para lalong masadsad sa depression. Kaya ganun ka-importante na kapag medyo iba na yung naiisip ninyo, lumapit na kayo sa mga talagang napagkakatiwalaan ninyo na tao, hindi kaya ng tulong sa alam ninyo makakatulong sa inyo. DSWD, sa BAUSI, sa WCP, pwede po kayo tulong. No? Matutulungan kayo kahit paano hindi ninyo mag-isang yung sasarili ninyo. Kasi yung mga lalaki, di ba, yung mga problema nyo, nilalabas ba ninyo? Hindi. Nahihiya pa kayo, ano? Ayaw pa ninyo umiyak kasi bakla, pag umiyak. Ganun. So dapat ilabas po ninyo. Kasi pag naipon yan, baka yung natutuluyan na kayo, hindi kaya masisira na lang yung pamilya ninyo. So yung psychological natin na, pwede siya sa private, pwede siya sa public. At hindi naman yung hinahabol yung oras. Katulad ng physical na, may 25 hours, hindi po. Kasi ang pag-ano natin, psychologist, is aabutin po siya ng 46 months. Kasi once a month lang po kayo titingnan. Kaya lang titingnan nila kung gaano kalala yung trauma kasi ninyo. Pagka malalim na yung trauma kasi ninyo, hindi lang 3 sessions ang gagawin sa inyo. Maging 4, 5, or 10 or more pa. Kasi sobra na yung naranasan ninyo. Para ma-address nila, hindi kasi nila titingnan na nag-evaluate lang para may ebidensya kayo eh. Kundi gagamutin din po nila kayo. So either meron kung naggagamot orally, meron din sinasaksak na lang, or di kaya tinuturuan kung paano maglabas ng stress. Para hindi sila mapunta sa, yun nga, hindi na maganda yung iniisip nila. So yun po sa psychological. Medyo mahirap siya at saka talagang kumakain ng oras. Pero ang psychological abuse, pagka nag-find po kayo doon at may psychological evaluation kayo, yun ang pinakamatibay na ebidensya na may abusong nangyari sa inyo pagka-positive po yung nakalagay sa evaluation niyo. Hindi po nila pwede i-question nyo na sinabi na nagbaliw-baliwan lang kayo. Hindi po pwede yun.